Tulong laban sa pananakop. Aling bansa ang kakampi ng Pilipinas? Sa West Philippine Sea, lumalala ang tensyon dahil sa mga agresibong kilos ng ilang bansa na nag-aangkin sa ilang bahagi nito. Ang mga aksyong ito ay nagdudulot ng pangamba sa rehiyon at nagtutulak sa Pilipinas na maghanap ng mga paraan upang maprotektahan ang kanyang teritoryo at soberanya. Ang Pilipinas, sa harap ng mga hamong ito, ay kinikilala ang pangangailangan para sa internasyonal na tulong. Ang suporta mula sa iba't ibang bansa at organisasyon ay mahalaga upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon, lalo na sa pagpapatibay ng kapasidad ng bansa sa aspeto ng depensa at seguridad. Ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay may mahabang kasaysayan na puno ng pagtutulungan at pakikipag-alyansa. Ito ay nagsilbing pundasyon sa pagbuo ng iba't ibang kasunduan na naglalayong palakasin ang seguridad at depensa ng dalawang bansa. Ang Mutual Defense Treaty na nilagdaan noong 1951 sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay isang mahalagang kasunduan na nagtatakda ng mutual defense and assistance sakaling mayroong armadong atake laban sa alinman sa mga bansa. Ito ay isang mahalagang bahagi ng estratehiya ng Pilipinas bilang isang maaasahang kaalyado para sa Pilipinas. Sa kanilang pinahusay na kapasidad sa militar at teknolohiya, maaari nilang ialok ang kinakailangang suportang pandepensa sa Pilipinas upang mapalakas ang seguridad nito sa rehiyon. Ang pagtutulungan ng Pilipinas at Japan sa larangan ng seguridad at depensa ay nagpapakita ng isang makabuluhang hakbang patungo sa pagpapalakas ng kanilang kapasidad laban sa anumang agresyon. Ang mga kasunduang ito ay hindi lamang nagpapabuti ng kanilang bilateral na relasyon, kundi nagbibigay din ng balanse sa kapangyarihan sa rehiyon. Australia, bilang isang mahalagang bansa sa Indo-Pacific region, ay nag-aalok din ng suporta sa Pilipinas sa pamamagitan ng iba't ibang inisyatibo sa seguridad. Ito ay nagpapakita ng kanilang pangako sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ang Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, sa pagitan ng Pilipinas at Australia ay isang mahalagang hakbang sa pagpapatibay ng kooperasyon sa depensa. Ito ay nagbibigay daan para sa mas malawak na pagtutulungan sa mga aspeto ng militar at seguridad na lubhang mahalaga sa panahon ng krisis. Ang ASEAN, bilang isang bloc, ay may potensyal na mag-alok ng suporta sa Pilipinas sa gitna ng mga hamon nito sa teritoryo. Gayunpaman, kinakailangan ang pagkakaisa at malinaw na direksyon mula sa bloc upang epektibong harapin ang mga isyung ito at magbigay ng suportang kinakailangan. Ang ASEAN, bilang isang regional na bloc, ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa Timog Silangang Asya. Gayunpaman, nahaharap ito sa mga hamon sa pagtugon sa mga isyu ng teritoryo, lalo na sa West Philippine Sea. Ang pagkakaiba-iba ng interes ng mga kasaping bansa ay nagpapahirap sa pagkakaroon ng isang pinag-isang posisyon laban sa mga panlabas na agresyon. Sa kabila ng mga limitasyon, ang papel ng United Nations sa paglutas ng mga teritorial na hindi pagkakaunawaan ay nananatiling mahalaga. Ang internasyonal na batas, kabilang ang United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, ay nagbibigay ng balangkas para sa mapayapang paglutas ng mga isyu. Ang hamon ay kung paano maipatutupad ang mga desisyong ito sa harap ng pagtutol mula sa mas malalakas na bansa. Ang European Union, EEU, ay isa pang mahalagang aktor sa rehiyon na may patakaran sa seguridad na naglalayong mag-ambag sa kapayapaan at katatagan sa Asya.
Ang kanilang suporta sa mga usaping pangseguridad ay maaaring magbigay ng karagdagang presyon sa mga bansang lumalabag sa internasyonal na batas, pati na rin ang pagtulong sa pagpapalakas ng kapasidad ng mas maliliit na bansa tulad ng Pilipinas. India, bilang isang rising regional power, ay may potensyal na maglaro ng isang kritikal na papel sa pagbabalance ng kapangyarihan sa Asya. Ang pagkakaroon ng suporta mula sa India ay maaaring magbigay ng karagdagang timbang sa Pilipinas sa pagtataguyod ng kanyang karapatan sa West Philippine Sea. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagbuo ng strategic partnerships. Ang soft power na ginagamit ng mga bansa tulad ng Canada at New Zealand ay nagpapakita ng alternatibong paraan ng pagtugon sa mga isyu ng seguridad. Sa pamamagitan ng pagtutuon sa tulong pangkaunlaran, edukasyon at cultural exchange, maaari nilang palakasin ang kanilang impluwensya at suporta para sa mga bansang nangangailangan tulad ng Pilipinas nang hindi kinakailangang umaasa sa lakas militar. Ang South Korea, bilang isang umuusbong na kapangyarihan sa Asya, ay may potensyal na maging mahalagang kaalyado ng Pilipinas sa seguridad. Ang kanilang teknolohikal na kahusayan at militar na kapasidad ay maaaring magbigay ng kinakailangang suporta sa Pilipinas, lalo na sa pagpapalakas ng depensa at pagpapaunlad ng mga estratehikong kakayahan. Ang Pilipinas, sa kanyang pagsisikap na magkaroon ng mas malawak na network ng mga kaalyado, ay patuloy na umuunlad sa pagbuo ng strategic partnership sa iba't ibang bansa. Ang mga alyansang ito ay hindi lamang nagpapalakas sa seguridad, kundi nag-aambag din sa ekonomiya at diplomasya na nagpapataas ng kapasidad ng bansa na harapin ang mga hamon. Sa kabila ng mga pagsisikap na maghanap ng suporta, ang internasyonal na batas ay may mga limitasyon sa pagtugon sa agresyon. Minsan, ang mga mekanismo para sa pagresolba ng mga dispute ay hindi sapat na mabilis o epektibo, na nag-iiwan ng mga bansa na tulad ng Pilipinas sa isang mahirap na posisyon. Ang United Kingdom, na may malawak na interes sa Asia-Pacific, ay maaaring mag-alok ng suporta sa Pilipinas. Ang kanilang karanasan sa naval power at global diplomacy ay maaaring magbigay ng mahalagang kontribusyon sa pagharap sa mga hamon sa seguridad sa rehiyon. Ang pagbuo ng isang koalisyon laban sa agresyon ay komplikado at puno ng mga hamon. Ang pagkakaiba-iba ng interes ng mga bansa, pati na rin ang politikal at ekonomiyang mga pagsasaalang-alang ay nagpapahirap sa pagkakaisa. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng isang solidong alyansa ay kritikal sa pagtiyak ng seguridad at katatagan sa rehiyon. Sa harap ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea, ang kahalagahan ng intelligence sharing at joint military exercises ay hindi maipagkakaila. Ang ganitong gawain ay nagpapalakas ng kooperasyon at pagkakaunawaan sa pagitan ng Pilipinas at ng kanyang mga kaalyado na nagtutulungan upang mapanatili ang seguridad at kapayapaan sa rehiyon. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa ang bawat bansa sa mga potensyal na banta at paano ito mapipigilan. Ang mga posibleng senaryo ng Chinese invasion ay isang pag-usapang hindi maaaring balewalain. Ito ay nagtutulak sa mundo na mag-isip at maghanda para sa anumang posibilidad, lalo na sa aspekto ng pagtugon at pagkakaisa. Ang pagkakaroon ng malinaw na plano at estratehiya ay mahalaga upang matiyak na ang tugon ay magiging epektibo at nakabatay sa isang pinag-isipang kurso ng aksyon. Ang papel ng media at public opinion sa internasyonal na relasyon ay hindi rin maaaring isantabi. Sa panahon ng krisis, ang pagkakaroon ng suporta mula sa lokal at internasyonal na komunidad ay maaaring magpalakas sa posisyon ng isang bansa. Ang tamang impormasyon at pag-uulat ay mahalaga upang mapanatili ang transparency at pag-unawa ng publiko sa mga nangyayari. Ang mga Filipino sa ibang bansa ay may mahalagang papel sa pagtataguyod ng kaso ng Pilipinas.
Sa pamamagitan ng kanilang boses at impluensya, maaari nilang iparating sa mundo ang mga issue at hamon na kinakaharap ng kanilang inang bayan. Sa pagkakaisa, mas malakas ang sigaw para sa katarungan at kapayapaan. Sa huli, ang diplomasya at pag-uusap ay nananatiling pinakamabisang paraan sa pag-iwas ng direktang konflikto. Ang pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng mga bansa at ang patuloy na paghahanap ng mapayapang solusyon sa mga issue ay mahalaga upang maiwasan ang anumang pagdanak ng dugo at pagkasira ng mga relasyon. Sa modernong panahon, ang teknolohiya at cyber warfare ay nagiging mahalagang aspeto ng digmaan. Ang mga bansang may advanced na kakayahan sa cyber operations ay maaaring magdulot ng malaking pinsala nang hindi kinakailangang mag-deploy ng pisikal na puwersa. Ang kakayahan ng Pilipinas na protektahan ang sarili laban sa cyber attacks at maglunsad ng sarili nitong operasyon sa cyberspace ay kritikal sa pagpapanatili ng seguridad ng bansa. Ang ekonomiya ng isang bansa ay maaaring maapektuhan ng mga sanksyon at trade agreements, lalo na sa panahon ng tensyon. Ang Pilipinas ay dapat maging maingat sa pagpapanatili ng balansing relasyon sa mga bansang may malaking impluensya sa global na ekonomiya upang maiwasan ang negatibong epekto sa lokal na ekonomiya. Ang pagkakaroon ng self-reliance, lalo na sa aspeto ng depensa, ay isang mahalagang hakbang para sa Pilipinas. Ang pagpapalakas ng lokal na industriya ng depensa at ang pagkakaroon ng sariling kakayahan sa paggawa ng mga kagamitang militar ay magbibigay sa bansa ng mas malaking kontrol at seguridad. Ang papel ng edukasyon sa pagpapalaganap ng awareness sa mga kabataan tungkol sa mga isyong kinakaharap ng bansa, lalo na sa usapin ng teritoryo at seguridad, ay hindi maaaring maliitin. Ang mga kabataan ay dapat na maging aktibong parte ng solusyon at maging handa sa pagharap sa mga hamon sa hinaharap. Sa huli, ang hinaharap ng Pilipinas sa gitna ng lumalalang tensyon sa rehiyon ay nakasalalay sa pagkakaisa ng mga Pilipino at sa suporta ng internasyonal na komunidad. Ang pagpapalakas ng ugnayan sa ibang bansa at ang pagkakaroon ng isang nagkakaisang paninindigan ay esensyal sa pagtiyak ng seguridad at kapayapaan sa rehiyon.